mga araw na iyon, pumili si Saul ng 3,000 Israelita at isinama sa paghahanap kay David sa bundok ng mailap na kambing. Nang matapat sila sa isang kulungan ng tupa sa tabi ng daan, nanabi siya sa may bunganga ng kuweba sa tapat ng kulungan. Samantala, sina David ay nagtatago sa loob ng kuwebang iyon. Sinabi kay David ng kanyang mga tauhan, "Ito na marahil ang katuparan ng salita ng Panginoon na, ibibigay ko sa iyo ang iyong kaaway at maaari mong gawin sa kanya ang gusto mo." Palihim na lumapit si David at pinutol ang laylayan ng kasuotan ni Saul. Nang magawa niya ito, siya'y inusig ng kanyang budhi pagkat para na niyang nilapastangan ang hari. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan, "Huwag nawang itulot ng Panginoon na lapastanganin ko ang hari na kanyang hinirang." At napakiusapan niya ang kanyang mga kasama na huwag galawin si Saul. Ito na may nagtindig na at nagpatuloy ng kanyang lakad. Nang malayo-layo na si Saul, lumabas ng kuweba si David at humiyaw, "Mahal kong hari." Nang lumingon si Saul, buong paggalang na yumukod si David. Sinabi niya, "Bakit po kayo naniwala na nagsabi sa inyo? Bakit po kayo naniwala sa nagsabi sa inyo na ibig ko kayong patayin? Pinatunayan ko ngayon na hindi totoo yun. Nang kayo'y manabi sa may bunganga ng kuweba, ibig kayong patayin ng aking mga kasama, ngunit hindi ako pumayag. Sinabi ko sa kanila na hindi ko maaaring pagbuhatan ng kamay ang aking hari pagkat siya'y hinirang ng Panginoon. Narito, ama ko, ang kapiraso ng laylayan ng inyong balabal. Kung ito'y napiraso ko sa inyong kasuotan, magagawa ko ring patayin kayo noon kung gusto ko. Ito ang katunayan na hindi ko kayo gagawa ng masama kahit pinagpipilitan ninyo akong patayin. Ang Panginoon ang humatol sa atin. Siya na ang bahala sa inyo, ngunit hindi ko kayo maaaring pagbuhatan ng kamay. Gaya ng ating kasabihan, masamang tao lamang ang gumagawa ng masama, ngunit ako ay di maaaring magbuhat ng kamay sa inyo. Sino ako upang paghanapin ng hari? Ako'y tulad lamang ng isang patay na aso o kasinliit ng pulgas. Ang Panginoon ang humatol sa ating dalawa. Siya ang higit na nakaalam tungkol sa usaping ito at siya ang magliligtas sa akin laban sa inyo." Pagkatapos magsalita ni David, sinabi ni Saul, "David, anak ko, ikaw nga ba iyan?" At siya'y nanangis. Sinabi pa ni Saul, "Higit kang mabuti kaysa sa akin. Sinusuklian mo ng mabuti ang masamang ginagawa ko sa iyo. Ito'y pinatunayan mo ngayon. Hindi mo ako pinaslang, bagamat maluwag mong magagawa. Bihira sa tao ang makagagawa ng ginawa mo. Ang pawalan pa ang kaaway na nasa ilalim na ng kanyang kapangyarihan. Pagpalain ka nawa ng Panginoon sa kabutihan mong ito sa akin. Ngayon, alam kong ikaw ang magiging hari ng Israel at natitiyak kong mapapanatag ang bansang ito sa ilalim ng iyong pamamahala." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Mahabag ka, o aking Diyos, ikaw sana ay mahabag. Sa iyo lumalapit upang ako ay maligtas, pagkat aking nasumpungan sa lilim ng iyong pakpak. Ligtas ako sa panganib hanggang ito ay lumipas. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Yaong aking tinatawag ang Diyos sa kalangitan, ang Diyos na nagdulot ng lahat kong kailangan. Magmula sa kalangitan diringgin ang aking hibik. Ang lahat ng kaaway ko'y lubos niyang magagahis. Ang tapat niyang pagmamahal at matatag na pag-ibig, ihahayag ito ng Diyos sa aking di ikakait. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Ihayag mo sa itaas, O Diyos, ang kabantugat, dito naman sa daigdig ay ang iyong karangalan. Pag-ibig mong walang maliw ay abot sa kalangitan, nadarama sa itaas ang lubos mong katapatan. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan.
Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa kaburulan kasama ang kanyang mga pinili. Humirang siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol upang maging kasakasama niya. Suguing mangaral at bigyan ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang 12 hinirang niya. Si Simon na tinagurian niya ng Pedro, si Santiago at si Juan na mga anak ni Zebedeo, sila'y tinagurian niyang Boanerges, na ibig sabihin mapupusok, sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago na anak ni Alfeo at Tadeo, si Simon na makabayan at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon na naman ay Biyernes. Narito tayo sa ating makabuluhang programa Salita ng Diyos, Salita ng Buhay, na kung saan pinakikinggan natin ang salita ng Diyos upang magkaroon tayo ng mas malalim na pagkilala kay Jesus, maunawaan din natin ang kanyang kalooban, at matuto tayong sumunod sa kanya. So umahon si Jesus sa kaburulan kasama ang kanyang mga pinili na magiging apostol. Humirang siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol upang maging kasama-sama niya, suguing mangaral at magpalayas sa masasamang espiritu. Sa pagkakataon na ito ay halos walang ideya ang 12 kung ano ibig sabihin ng pagpili sa kanila ni Jesus at saan ito patutungo. Malamang di nila napansin kung bakit sila'y 12. Alam nyo, 12 numero ng tribo ng Israel. Sa pagtawag niya sa 12 simpleng mga kalalakihan, marahil yung iba ay wala namang pinag-aralan, iba ay mga mangingisda lamang, sinisimulan ni Jesus ang pundasyon ng bagong bayan ng Diyos. Ang 12 haligi na kung saan itatayo ang simbahan. Tatawagin silang mga apostol. May 2 salungat na ideya na pwede natin tutukan sa unang pangungusap. Una, ay nais muna niya silang makasama. So magkaroon sila ng intimacy, ng bonding. No? Maging malapit, mahubog sa kanya, magkaroon ng tunay na ugnayan. Pagkatapos ay misyon, no? Ipadadala sila, mahihiwalay sila sa kanya. Susuguin sila upang mangaral at bigyan ng kapangyarihan, magpalayas ng demonyo. Maging malapit sa isa't isa. Tinipon sila ni Jesus sa tuktok ng kaburulan, malayo sa karamihan. Sinolo sila ni Jesus at malayo sa araw-araw na kaabalahan at pangkaraniwang kanilang mga gawain. Isang tahimik na pagkakataon para bagang retreat, di ba? Makipagdialogo sa Panginoon na tumatawag sa kanila. Makasama si Jesus saan man siya pumunta, maging bahagi ng kanyang buhay araw-araw. Sa pamamagitan ng kanilang pakikisa kay Jesus, mapagwawagian nila ang maraming puso at kaluluwa para sa Diyos. Sa pagsama nila at pakikinig kay Jesus, unti-unti mababatid nila ang mga pananaw niya sa mga bagay-bagay. Ang kanilang pag-iisip at puso ay mapupuno ng kaalaman ng pag-ibig ng Ama sa kanila. Ang mga panahon, taon ng pagiging malapit kay Jesus ay kinakailangan upang sila'y maging Kristiyano, mahubog sa kabanalan, maging katulad ni Kristo. Ang kanilang paglilingkod kay Jesus, pagdating ng oras bilang testigo na magtutungo sa bawat sulok ng daigdig ay sanhi na nag-uumapaw na biyaya sa kanilang puso na dulot ng kanilang pananatili sa kanilang Panginoon, hindi lang Panginoon, kundi kaibigan din. Ganun pa man, ang pagiging malapit kay Jesus
ay hindi ang kabuuan ng kanilang bukasyon. Ito ay preparasyon dahil may panahon na sila'y mawawalay sa Kanya. Mahihiwalay sila kay Jesus kapag umakyat na ang ating Panginoon sa langit, kapiling ng Kanyang Ama. Sasamahan sila ng Espiritu Santo at sila'y magpapahayag sa lahat ng bansa at ang liwanag ni Jesus ay makikita ng maraming tao. Ang buhay natin bilang mga saksi at Kristiyano ay nahuhubog sa dalawang mukha ng layunin ni Jesus. Pakikisa kay Jesus, ibig sabihin mahubog sa kanyang kabanalan at humayo, maipadala bilang apostol, sugo ni Jesus. Parehong mahalaga at kinakailangan. Kung walang malalim na ugnayan kay Jesus, ang ating misyon o paglilingkod ay sariling sikap lamang. Napakababaw. Para ka lang salesman, no, na nagbebenta ng relihiyon. Superficial lamang ang iyong gagawin, ang iyong misyon. Maraming salamat po sa inyong lahat at ngayon tayo mananalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Diyos amang nasa langit, tinatawag mo kami upang makapiling ka. Pinagaling at naging sisidlan ng iyong awa at habag. Gawin mo kaming katulad mo at puspusin ng iyong Espiritu upang maipakita ang iyong dakilang pag-ibig at mamuhay na nagtitiwala sa iyo. Naway magkaroon kami ng tapang upang maipalaganap ang mabuting balita ng iyong paghahari. Hiniling namin to sa pamagitan ng iyong anak na si Kristong aming Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.